Okay, magandang araw po sa ating lahat. So, ibang activity na naman po ang ating isosolve ngayon. Ito ay about finding the numbers of roots. So, kung ilang roots of a polynomial equation. So, ibig sabihin yan, hanapin natin yung value ng x. Pag sinabing roots po, sila po yung value ni x. So, kung ilang x ang nandyan, yun po ang number ng roots. Ibig sabihin po, yung power niya. Okay. So, sample po. We have number 1. So, we have x plus 2 or quantity x plus 2 square, then quantity or times quantity x minus 5 equal to 0. Now, unang gagawin natin, titingnan po natin kung ilan ang magiging degree nila. Pag sinabing degree, yun po exponent ng equation na ito. Okay, kung papansin po natin, dito po ay raised to 2. Then dito naman ay 1. Ibig sabihin, dalawang ganito dito, dalawang x plus 2, dalawa siya, at saka isang x minus 5. So, ibig sabihin, ang x po natin doon ay 3. Dahil x square times x magiging 3. Okay? So, ang degree natin dito ay magiging 3. So, bakit po? Kasi po, ang x natin dito ay 2. Then, po ay magiging x plus 2 at saka x plus 2. So, ibig sabihin, 2. Pagka tinimes po natin ito, yan po yung magiging x square. Okay po? Plus, meron pa po tayo ditong x minus 5. So, times pa po natin ng x minus 5. So, ang x square times x magiging x cube. Kaya ang power po niya ay 3. Ito po yon, degree or power. Okay po. Then, ang real roots po of the equation, so ano yon? So, ibig sabihin, in-equate po natin itong x plus 2, i-equate po natin, ilipat natin itong 2 sa kabila. So, yun po yung magiging itong x plus 2. Pagka in-equate po natin into 0, so x magiging negative 2. Ito po yung hinahanap natin. So, since dalawa ang power niya, dalawang ganito, so dalawang negative 2. So, ang real root po natin ay negative 2 at negative 2. At saka, ito, that is x minus 5 equal to 0. Pagka nilipat natin itong negative 5, yan po ay magiging positive 5. So, try natin. X minus 5 equal to 0. So, x po natin is, okay, so x po natin ay 5. So, isa pa ditong x which is 5. So, ito po yung mga roots niya. Then, kasunod po ay number of roots. So, ilang roots ang nandito? Negative 2, and 5. So, we have 3. Tatlong roots. Ito yun. 1, 2, 3. Okay po. Ang degree po niya, ito po yun kapag minultiply natin lahat ng x. So, kung papansin natin dito, dalawa si x kasi naka-square siya. Then, meron pang isa dito kaya nagiging 3. Yun po sample natin dito. Kaya nagiging cube yan dahil si x squared times x magiging x raised to 3 power o third power. Kaya nagiging degree po niya ay 3. Now, once may degree tayo na 3, kung ano yung degree niya, yun din po ang number ng roots. Since ang degree niya ay 3, ang number ng roots dyan ay 3 din. So, sino-sino yun at ano-ano yun? So, una, we have negative 2. So, dalawang negative 2, nakabase po yan din eh. Kaya naging dalawang negative 2 dahil sa square. Then, isang positive 5. Ito na po yun. So, meron siyang tatlong roots dyan. Okay po. So, sa number 2, we have x minus 8 equal to 0. So, kung mapapansin natin, ang power ni x dito ay 1 lamang. So, ang degree niya dito ay only 1. Then, real roots. So, equate lang po natin ito. So, 8 minus 8 equal to 0. Kapag nilipat natin sa negative 8, magiging positive. So, pagka nilagay natin dito, x minus 8 equal to 0. So, si x ay magiging positive 8. Ito po yun. So, siya pang lagay natin dito. So, we have positive 8. Okay po. Then, ilan? How many numbers of roots? So, isa lamang po kasi ang power niya dito ay only 1. So, single lamang po siya. Dito po, degree ay 1. So, ibig sabihin, isa lang din po dito. Okay po.
Then, we have number 3. Number 3 po natin ay x plus 2 or quantity x plus 2 times quantity x minus 2 equal to 0. So, kita niyo po, walang power na nakikita pero distributive po siya. Distributed po siya. Isang positive, isang negative. Difference of square. So, ano pong gagawin natin dyan? So, i-multiply mo lang po yung x times x, that is square. So, ibig sabihin, ang degree po natin dito ay 2. Kasi power of 2 po siya. Kasi x times x, pag tayo po nag-multiply ng variable, i-add po natin yung power dito at saka power dito. Add po natin, 1 plus 1 becomes 2. Kaya 2 po dito ang power niya. Now, kapag may power tayo na 2, ibig sabihin, ang number of roots natin dito ay 2. So, dalawa. Dalawa po ang roots natin. So, ano-ano yon? Ano yung mga roots na yon? So, simplify lang po natin. Atin pong equate. From x plus 2, ilipat natin si 2. Ito po, ililipat po natin. So, that becomes x plus 2 equal to 0. So, equate natin. Si x po ay magiging negative 2. Ito po yon. So, meron ka ng x na ang roots mo ay negative 2. So, dito po ay negative 2. So, okay na po ito. Negative 2. Now, ito naman kasunod, x minus 2. Pagka inequate po natin yan, ililipat lang po itong negative 2. Na pagka lumipat yan ng kabila, from negative magiging positive. So, ang isa ay positive 2. So, okay na po. So, real roots po ay negative 2 at positive 2. Degree, kung ilan ang power, kung anong maximum power o anong pinakamalaking power dito. Base po dito, that is 2. Square po. Then, since square po yan, ibig sabihin, meron tayong dalawang roots. Dalawang value ni x. So, ang unang x ay negative 2 at ang pangalawang x ay positive 2. Okay po. Then, the last po nating sample, we have quantity x minus 3 plus x plus 1 times quantity x minus 1. So, ano pong gagawin natin dyan? So, kung papansin po natin, we have x minus 3, tatlo pong factor yan, mga factor po yan. So, since ang unang gagawin natin, titingnan natin kung ilang factor po yan. Then, titingnan mo yung power dito, kung may power bang naka-raise dyan. So, since single lamang sila lahat, tig-isa lamang, so, ibig sabihin, tatlong x, pagka pinag-multiply mo yan, ay magiging cube. So, ibig sabihin, ang power dito ay magiging 3. So, since pagka tatlong x, kung tatlong x, i-multiply natin, magiging x cube. So, ito po yung power niya, 3. Ito na po yun. Okay po. Then, kasunod ay real roots. So, unahin po natin sa kabila dito. So, since ang degree mo dito ay 3, ibig sabihin may tatlo ka ding value ng x dito. So, tatlo din po dito. So, sino-sino po yun? O ano po yun? Ano po yung mga value na yun? So, una, ito po yun. Kapag ka-inequate po natin ito, so that becomes x minus 3 equal to 0. So, ang x mo dito ay magiging 3. So, ito po yung una. So, ito po yung una dito. So, we have positive 3 po dito. Then, kasunod ay ito. So, since positive 1 yan, pagka nilipat natin yan, magiging x plus 1 equal to 0. So, ang x mo dyan ay negative 1. So, yan po, negative 1 po. So, kasunod na 3 ay negative 1. Then, ang huli ay x minus 1. So, si x minus 1 equal to 0, equate din po natin. Then, si x negative, ililipat sa kabila, magiging positive. So, ibig sabihin, ang isang last factor mo dito ay positive 1. So, ulitin ko po, number 4, we have x minus 3 times x plus 2 times x minus 1 equal to 0. Ang kanyang power, highest degree, ay 3. Dahil po, pagka minultiply ang lahat ng x, na may tig-isang power ay magiging x cube. Add mo dyan ang power, 1, 2, 3. Kaya nagiging 3. So, 3 yan. Now, once ang power mo ay, highest power mo ay 3, ibig sabihin, meron kang tatlong number of roots. So, ano-ano yung mga roots na yon? Una ay positive 3. Saan ang gagaling ang positive 3? Galing dito sa x minus 3. So, itong negative nito, nilipat lang po natin. So, nagiging positive. Then, x minus 1, x plus 1, nagiging negative 1.
So, galing po yan dito. So, x plus 1 equal to 0. Nilipat natin si positive, nagiging negative. Kaya negative dito. And the last pair, we have x minus 1. So, negative siya dyan. Pag nilipat natin, magiging positive. Kaya ito po yun. Saan pa ang solving niyan? Ang solving po nito ay nandito. X minus 1. Nilipat ang negative, sa kabila naging positive. So, ito po silang tatlo. Okay po. So, thank you po. That is all about finding the roots or number of roots of a polynomial equations.